Sa gitna ng umiinit na usapin tungkol sa napipintong pagsakop ng China sa Taiwan, ay inilabas ng China ang pinakabago nilang alas, isang barko na maaaring magpapabago sa balanse ng naval power sa mundo at mas lalong naglalagay sa Taiwan sa panganib na tuluyang masakop ng China. Gaano kahalaga ang bagong asset na ito ng China sa kanilang militar? Sapat na ba itong pantapat sa mga aircraft carrier ng US? Ano ang magagawa ng Taiwan sa oras na gamitin ito laban sa kanila? At ano naman ang sagot ng Amerika sa barkong ito at sa iba pang bagong armas na nilalabas ng China? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Sa isang engrandeng seremonya sa Sanya, Hainan, opisyal nang idineploy ng China ang Fujian, ang pinakamoderno, pinakamalaki at pinakaambisyosong aircraft carrier na nagawa ng China. Sa presensya mismo ni President Xi Jinping, malinaw ang mensaheng gustong ihatid ng People's Liberation Army Navy. Handa ang China na pumasok sa liga ng mga higante sa karagatan at hamunin ng US sa anumang laban sa dagat. At hindi ito basta-basta nagpapakitang gilas lamang, ito ay bahagi sa estratehiyang pangmilitar na taon nang inihahanda ng Beijing. Ang pag-akyat ni President Xi sa flight deck ng barko, pag-inspeksyon sa mga bagong eroplano at ang iconic na pagpindot niya sa trial button ng catapult ng barko. Lahat yon ay sinadyang ipakita sa publiko at sa mundo na ang China ay hindi na isang emerging power. Sa pananaw nila, dumating na sila sa pagiging isang military superpower na handang hamunin ng US. Sa loob ng ilang dekada ay walang pumapantay sa Estados Unidos sa larangan ng aircraft carriers. Yun ang tunay na sukatan ng global reach at lakas sa karagatan. Pero ang pagpasok ng Fujian ay unang konkretong patunay na nagbabago na ang landscape ng naval strength. Taglay ng Fujian, ang bagong catapult technology, ang EMALS o Electromagnetic Aircraft Launch System. Isa itong modernong paraan ng pagpapalipad ng eroplano mula sa deck ng aircraft carrier. Sa halip na gumagamit ng tradisyonal na steam catapult, kagaya ng gamit ng Amerika sa mga carrier nila, gumagamit ito ng kuryente at electromagnetic force para itulak ang eroplano sa napakalakas na bilis hanggang makalipad ito ng ligtas mula sa barko. Para itong higanteng electric slingshot na mas kontrolado kaysa sa lumang teknolohiya. Dahil sa EMALS ay kayang magpalipad ng Fujian ng mas mabibigat na eroplano na may dalang malalakas na armas at mabibigat na bomba. Hindi lang ito barko na may eroplano, isa itong floating airbase na kayang mag-project ng Chinese air power ng mas malayo kaysa sa dati maging sa labas ng Asia-Pacific region. Bukod rito ay bitbit rin ng Fujian ang mga 5th generation J-35 fighter planes na tinatayang kayang dalhin ng Fujian ng humigit kumulang 40 hanggang 60 na fixed wing aircraft depende sa kombinasyon ng mga fighter, early warning aircraft at helicopters. Sa makatuwid, ang Fujian ang bersyon ng China ng stealth carrier-based fighter na kayang maglungsad ng operasyon laban sa US o Taiwan sa gitna ng karagatan anumang oras at anumang lokasyon. Dati, dahil sa kakulangan ng mga barko, ang China ay may territorial defense approach. Sa madaling pagpapaliwanag, ito ay isang estratehiya kung saan ang isang bansa ay nakatutok sa pagtatanggol ng sariling teritoryo, hindi sa pag-atake o pagpapalawak sa ibang lugar. Ngayon, malinaw na gusto nilang maging Blue Water Navy, na ibig sabihin, pwede silang mag-operate sa Indian Ocean, Pacific at kahit saan man sa mundo. Sa larangan ng geopolitics, hindi puro missile at armor ang labanan, may bigat din ang impresyon at ang Fujian ay simbolo, isang mensahe sa US, Japan, Australia at ASEAN na handa ang China sa hamon ng anumang bansa, maliit man o malaki. Ang Fujian ay ang pangatlo sa listahan ng mga aircraft carriers ng China at ang iba pang dalawa ay ang Liaoning na dating Ukrainian ship na inayos ng China upang maging aircraft carrier at ang Shandong na siyang unang domestically built carrier ng China. Bagamat modernong carrier ang Fujian at malaking advancement para sa China, malayo pa rin ito kumpara sa tunay na super carriers ng Estados Unidos ayon sa mga eksperto, lalo na ang Nimitz class at Gerald R. Ford class. Hindi ito bilang pagsasawalang bahala sa pag-angat ng military capability ng China, ngunit ito ay practical reality ayon sa mga eksperto. Dahil hindi ito nuclear-powered, mas limitado ang range at endurance di tulad ng US carriers na kayang mag-operate ng hanggang 20 years na hindi kailangang mag-refuel at walang limitasyon sa range. Kulang din ito sa combat experience at hindi pa subok ang EMALS nito sa tunay na labanan.
Taglay din ng mga US aircraft carrier ang mahigit 80 plus years ng carrier warfare experience sa mga totoong labanan mula World War II hanggang Middle East. Pati ang mga dala nitong eroplano at piloto ay subok na sa carrier take-off and landing sa actual na combat operations. Samantalang ang Fujian ay walang combat experience at wala pang proven track record sa high-intensity operations. Pati mga eroplano nito bagamat bago ay hindi battle-tested. Sa capacity pa lang ay malayong-malayo ito sa mga US carrier na kayang magdala ng 80 to 90 planes at helicopters. Kasama dito ang mga F-35 stealth fighters at ang E-2D Hawkeye na sinasabing pinakamabisang early warning aircraft sa buong mundo ngayon. Andyan din yung bintahe ng US pagdating sa defense systems at battle group strength. Ang mga aircraft carrier ng Amerika ay nag-ooperate sa karagatan kasama ang mga Ticonderoga cruisers, Arleigh Burke destroyers, nuclear submarines, integrated missile defense o Aegis at fully trained carrier strike groups. Samantalang ang Fujian ay may escort ships pero hindi pa kasing advanced ng US Aegis destroyers at limited pa ang experience ng carrier strike group na kasama nito. Ganun pa man, naniniwala ang mga eksperto na malaki ang implikasyon ng mga carrier na ito sa plano ng China na sakupin ang Taiwan. Isa sa pinakaposibleng unang hakbang ng China sa pagsakop ng Taiwan ay ang naval blockade sa island nation at hindi agad ang full invasion. At dito ay kailangan nila ng malalaking carriers para magdala ng personnel, jet fighters, anti-submarine missions at maritime interdiction. Dito papasok ang Fujian. Kung sakaling kailangan nilang kontrolin ang himpapawid, mas malaki ang tsansang masustain nila ang continuous air operations dahil sa mga eroplano na papaliparin mula sa Fujian. At kung may second carrier group na kasabay nito gaya ng Shandong, lalo silang may bintahe upang mabilis paligiran ang Taiwan. Sa isang Taiwan conflict, ang US ang inaasahang tutulong pero kung sabay na gumagalaw ang Fujian at Shandong fleets, mas magiging komplikado ang pagpasok ng American carriers. Bagamat hindi pa rin pantay sa lakas sa teknolohiya sa pagitan ng US at China aircraft carriers, pero mas malaki ang operational challenge ng US upang makatulong agad sa Taiwan. Pwedeng gamitin ng China ang Fujian para mag-cover ng ibang lugar sa South China Sea, East China Sea at iba pang supply lanes habang ang ibang Chinese fleets ay tumututok sa mismong pagsakop sa Taiwan. Subalit ang nakakatakot ay hindi dito humihinto ang China dahil sa ngayon pa lang ay naghahanda na ito sa mas malaking programa para sa bagong henerasyon ng aircraft carriers kung saan ang tinatawag na Type 004 ang inaasahang unang nuclear-powered super carrier nila. Ang Type 4 ay iniuulat na nagsimula ng itayo sa Dalian Shipyard at inaasahang mas malaki kaysa kasalukuyang mga carrier ng China. Ito ang tunay na game changer kung matutuloy ayon sa mga eksperto. Ibig sabihin nito, halos unlimited na ang range na kayang abutin ng Chinese Navy at kayang-kaya nitong hamunin ang naval power ng US kahit saan mang panig ng mundo. At kung sa Taiwan ay ramdam na ang bigat ng presensya nito, meron din itong direktang implikasyon sa Pilipinas, lalo na tayo mismo ang nasa gitna ng isang territorial na banggaan sa West Philippine Sea laban sa China. Kung dati ay kailangan ng China ng malapit na airfields o militarized islands para mag-project ng lakas, ngayon ay kaya nilang magdala ng air cover kahit malayo sa mainland at kaya nilang mag-operate ng airborne early warning systems. May kakayahan na rin silang protektahan ng kanilang maritime militia at coast guard nang hindi umaasa sa Spratly sa outpost. Sa madaling salita, ang mga Chinese vessel sa West Philippine Sea ay meron ng backup kung sakaling magkakaroon ng tensyon. Kapag nagkaroon ng insidente, halimbawa, pambubundol, water cannoning o resource confrontation sa Ayungin, Scarborough o sa Reed Bank, may kakayahan na ang China na mag-deploy ng air support mula sa dagat, hindi lamang mula sa island air bases na kanilang itinatag sa paligid ng West Philippine Sea. Kung papansinin, ang mga militarized islands ng China tulad ng Panganiban, Subi at Kagitingan Reefs ay may mga runway pero limitado ang capacity nito. Kung meron na silang carrier na pwedeng magsilbing auxiliary airfield, lalong titibay ang integrated defense network nila kaya apektado ang Pilipinas sa paglakas ng Chinese aircraft carrier capability. Aminin man natin o hindi. Ang pagpasok ng Fujian ay hindi lang pagpapakitang gila sa Taiwan, ito rin ay strategic muscle flexing
na direktang tatama sa West Philippine Sea. At habang pinapalakas pa ng China ang Type 4 nuclear supercarrier, ay lalo pang lumalakas ang panganib kaya't hindi rin humihinto ang Taiwan sa pagpapaunlad ng kanilang arsenal. Hindi man nila kayang pantayan ang lakas ng Chinese military. Ang layunin ng Taiwan ay gawing mahirap, mabagal at magastos ang pagsakop sa kanila ng China upang meron pang sapat na panahon na maaaring tulungan sila ng US at ng ibang bansa. Dahil dito, inilungsad ng Taiwan ang isang bagong cruise missile na gawa sa pakikipagtulungan sa isang US defense company bilang bahagi ng mabilis itong paghahanda laban sa posibleng banta mula sa China. Ipinakita ng National Chung-Shan Institute of Science and Technology o NCSIST ang pangunahing gumagawa ng armas ng Taiwan ang tinatawag nitong low-cost autonomous cruise missile nitong linggo lamang. Kapag makakagawa ang Taiwan ng libu-libong piraso ng missiles na ito at maipwesto sa kabuuan ng isla, kaya nilang targetin ang mga puwersa ng China bago pa man ito makakarating sa kanilang dalampasigan. At siguradong malaking puwersa ng China ang malalagas dahil sa missiles na ito. Ang bagong missile ng Taiwan ay hango sa Barracuda 500 ng Anduril Industries, isang uri ng low-cost autonomous loitering munition na kasalukuyang sinusubukan din ng US military. Bagamat hindi ibinubunyag ng NCSIST ang eksaktong range, sinabi nilang kaya nitong targetin ang mga kalaban sa lupa o sa dagat at maaari itong ilunsad mula sa land mobile platforms. Ayon sa Taiwan, balak simulan ang full production ng missile sa loob ng 1.5 taon at target nilang limitahan ang presyo sa humigit kumulang 216,000 bawat peraso upang mas marami silang magawa. Dagdag pa nila, gagawin ng lahat ng components sa loob ng Taiwan para maging 100% island-based ang supply chain ng bagong armas. Pinakilala rin ng Taiwan ang prototype ng kanilang underwater drone at underwater autonomous mobile mine na binabalak ding buuin ng Taiwan at Anduril bilang pangharang sa mga barko ng China. Sa pagbisita sa Taiwan noong nakaraang taon, pinuri ni Anduril founder Palmer Luckey ang bilis ng pag-unlad ng manufacturing at tech capabilities ng Taiwan na ani ay nasa bingit ng isang bagong industrial revolution sa larangan ng depensa. Ayon sa mga eksperto na naging inspirasyon ng Taiwan ang Ukraine, kung saan sa pamamagitan ng locally produced na drones nito ay nagawang pumalag ng mas maliit na Ukraine laban sa military machine ng Russia. Bukod rito, inanunsyo ni Taiwan President Lai Ching-te na tataasan nila ang defense budget hanggang umabot sa 5% ng GDP bago sumapit ang 2030, isang malinaw na hakbang para palakasin ang depensa laban sa China. Samantala, kung nagpapaunlad ang China ng kanilang lakas militar, ay hindi rin natutulog ang US sa lalong pagpapalakas sa kanilang military assets. Nagpapatuloy ang mabilis na pag-uusad ng teknolohiya sa depensa ng Estados Unidos matapos lumipad sa kauna-unahang pagkakataon ang Fury, isang makabagong fighter jet na walang piloto at walang cockpit. Gawa ng defense tech startup na Anduril na siya ring tumutulong sa Taiwan sa paggawa ng cruise missiles na panlaban sa China. Ayon sa Anduril, ang unang flight ng Fury ay semi-autonomous. Hindi ito minamaniobra ng piloto at hindi rin ito remote-controlled. Sa halip, gumagalaw ito ng mag-isa. Sumusunod sa pre-programmed mission plan at nag-a-adjust ng bilis, altitude at direksyon ng walang direktang utos ng tao. Sa lupa, may human operator na nakabantay pero hindi nagpapilot ng jet. Nagsisilbi lamang itong tagapagmasid sa oras na may problema sa eroplano. Tinatawag ang Fury na bahagi ng Collaborative Combat Aircraft o CCE program ng United States Air Force, kung saan ang mga unmanned jet ay dinisenyo para samahan at protektahan ang mga fighter jet na may mga piloto. Ayon sa CEO at founder ng Anduril na si Brian Shimpt, layo nitong bawasan ang panganib sa buhay ng mga piloto sa harap ng modernong digmaan. Ito ang mauunang lumipad sa harap ng manned fighters. Sila ang hahanap at haharang sa kalaban bago pa mailagay sa peligro ang mga piloto, paliwanag ni Shimpt. Ang layunin nito ay deterrence, isang advanced na panangga. May built-in kill switch ang Fury kung saan pwedeng i-abort ng tao ang misyon sa isang pindot. Hindi rin ito maaaring gumamit ng lethal force tulad ng pagpaputok ng missile ng walang human approval, isang feature na bahagi ng kasalukuyang patakaran sa autonomous weapons. Ayon sa kumpanya, matagumpay na kinokontrol ng jet ang sarili nitong throttle, altitude at navigation habang minomonitor mula sa lupa. Nakuha ang milestone na ito sa loob lang ng mahigit 18 buwan
mula sa konsepto hanggang paglipad, isang bilis na bihirang makita sa defense industry. Pinili ng Pentagon ang Anduril bilang isa sa 2 kumpanya na gumagawa ng CCA prototype. Tinalo nito ang ilan sa mga pinakamalalaking defense contractor sa Amerika. Sinabi rin ng Anduril na kahit hindi pa sila pipiliin ng Air Force bilang final supplier, magpapatuloy pa rin sila sa mass production ng Fury at sa mas murang halaga kumpara sa tradisyonal na fighter jets. Pero ayon kay Palmer Luckey, founder ng Anduril, hindi mga US contractors ang tunay nilang kalaban. Ang karera namin ay laban sa China. Pahayag ni Luckey sa isang interview ng programang 60 Minutes. Hindi namin tinitingnan ng ibang kumpanya bilang kompetisyon. Ang iniisip namin ay ang mga bansang may layuning higitan ng US sa ekonomiya at militar at guluhin ang global stability. Bagamat hindi nagbigay ng detalye, binigyang diin ni Luckey na ang US ay humaharap sa napakakompetensyang adversary na may malalaking kakayahan, isang pahiwatig ng mabilis na pag-unlad ng China sa AI weapons at combat drones. Tinatalakay din ni Luckey ang ethical na pangamba sa autonomous weapons. Aminado siyang nakakatakot ang ideya, pero dagdag niya, mas nakakatakot ang sandatang walang kahit anong intelligence. Ganito na ang mundo ngayon at kailangan nating humabol para hindi mapag-iwanan. Bukod dito ay muling binigyang diin ng US ang pagpapalaki ng budget ng kanilang Navy upang sa mga darating na taon ay pabilisin ang pag-construct ng mga makabago at mas malalaking barko bilang sagot sa lumalaking banta ng China. Mas pinalakas rin ng US ang kanilang alliance sa Japan, Australia at South Korea maging sa Pilipinas at nagkukondak rin sila ng mas madalas na mga military exercise gaya ng balikatan sa Pilipinas at malalaking drills kasama ang Japan at Australia. Nakafocus rin ang US military sa mas advanced na teknolohiya, kabilang ang drones, unmanned ships, hypersonic missiles at ship defense systems. Lahat ng ito ay iisa lamang ang layunin ng US, pigilan ang anumang agresibong galaw ng China, protektahan ang mga kaalyado at panatilihin ang balanse ng kapangyarihan sa Asia-Pacific. Habang patuloy na lumalakas ang kapangyarihang pandagat ng China mula sa bagong aircraft carriers hanggang sa long-range missiles, lalong tumitindi ang tensyon ng Asia. Dahil dito, kailangan ng mga solidong pagtutulungan ng US, Taiwan, Pilipinas, kasama ang Japan, South Korea, Vietnam at iba pang bansa na may alitan sa China. Sa harap ng mabilis na pag-angat ng Chinese Navy at ang buong militar nila, ang pinagsamang lakas at pagkakaisa ng mga bansa na nakapaligid sa kanya, ang pinakamabisang paraan para ipakita na hindi madaling madumina ng iisang kapangyarihan ang panig na ito ng mundo. Ikaw, lalaban ka ba hanggang kamatayan kapag sinakop tayo ng China? Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.